Sa nakaraang kabanata, dinala ni Lin Tian ang isang dragon pabalik sa kanyang tribo at nagpasya siyang gamitin ang dugo nito upang matulungan ang lahat ng miyembro ng tribo na mag-evolve. Gayunpaman, dahil nasa mating season ang Dragon Girl, nagdala siya ng maraming benepisyo kay Lin Tian, ngunit hindi pa rin siya nasisiyahan. Patuloy siyang sumisiksik kay Lin Tian, dahilan upang mag-alala ito sa kanyang likod na parang mababali na. Upang maantala ang sitwasyon, itinuro ni Lin Tian ang mga goblin sa malayo at sinabing tuparin ng Dragon Girl ang kanyang misyon, ang tulungan silang mag-evolve sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Dragon Blood bago ipagpatuloy ang kanilang pribadong usapan. Agad siyang sumugod patungo sa mga goblin sa nakakagulat na bilis, sabik na matapos ang gawain at bumalik kay Lin Tian. Ang kanyang mabangis na ekspresyon at hindi kapani-paniwalang bilis ay nagdulot ng takot sa mga goblin. Samantala, ginamit ni Lin Tian ang pagkakataong ito upang humanap ng paraan para makatakas. Pagsapit ng gabi, nagkaroon ng isang malaking selebrasyon ng Goblin Tribe. Masayang sumayaw ang mga goblin sa paligid ng bonfire, nagagalak dahil sa tulong ng Dragon Blood, lahat sila ay nag-evolve bilang malalaking goblin na may mas matitipunong katawan. Pinanood ni Lin Tian ang lahat mula sa malayo, labis na nasisiyahan sa bagong lakas na nakamit niya at ng kanyang tribo. Dahil sa Dragon Blood, siya at ang kanyang mga tagasunod ay umabot na sa hero level. Ngunit alam niyang hindi pa sapat ang kanilang lakas, at upang mapanatili ang kanyang posisyon bilang pinuno, napagpasyahan niyang kailangan nila ng mas mahusay na mga sandata. Inutusan niya ang system na buksan ang shopping center, at iba't ibang klase ng gamit ang lumitaw sa harapan niya. Natuwa siya nang makita niyang nakaipon na siya ng 180 points, sapat para makabili ng ilang high-end items. Habang tinitingnan ng mga pagpipilian, isang espesyal na sandata ang nakakuha ng kanyang pansin, isang elemental crossbow. Ang laki nito ay perpekto para sa long range at stealth attacks, at kaya nitong sumipsip at magpaputok ng mga arrow na may water, fire, wind, lightning, at poison attributes. Kasunod nito, napansin niya ang isang kakaibang espada na kayang harangin ang 3 suntok kahit walang suot na armor. Kahit na nagkakahalaga ito ng 80 points, napagdesisyonan ni Lin Tian na bilhin ito, naniniwala siyang makakatulong ito upang mailigtas siya sa mapanganib na mga sitwasyon. Hawak ang elemental crossbow, sabik siyang subukan ito. Sa mga sandaling iyon, si Loader ay nakatali pa rin sa isang kahoy na poste. Ramdam niya ang paparating na panganib, at nagkatotoo ang kanyang pangamba nang piliin siya ni Lin Tian bilang unang target para sa pagsubok ng bagong sandata. Habang dahan-daw ang lumalapit si Lin Tian, kinakabahang nagtanong si Loader kung ano ang balak niyang gawin. At sa gayon, si Loader ang naging unang nakaranas ng kapangyarihan ni Lin Tian sa hero level. Samantala, sa Demon Forest, isang grupo ng 4 na heroes ang patuloy na lumalalim sa teritoryo ng mga goblin. Ang purple-haired archer girl ay walang tigil sa pagrereklamo tungkol sa kanilang misyon. Pakiramdam niya, sayang lang ang kanyang oras sa pagharap sa mabababang uri ng halimaw tulad ng mga goblin. Kung alam ko lang na ganito lang ang gagawin natin, mas pinili ko nang manatili sa lungsod para tulungan ang Sword Saint sa laban-laban sa mga dragon, reklamo niya. Isang knight mula sa grupo ang sumagot, pinaalalahanan siyang abala ang Sword Saint sa pagtatanggol sa lungsod mula sa Dragon Mother, kaya nasa kanila ang tungkulin na harapin ang mga goblin. Isa rin itong magandang pagkakataon upang makakuha ng merit ng hindi masyadong nahihirapan. Ngunit biglang nagbago ang atmosfera. Nagbabala ang mage ng grupo, may paparating. Ilang saglit lang, isang dambuhalang gagamba na may mahahabang paa at matutulis na pangil ang lumitaw sa kanilang harapan. Nanginginig ang mage, halatang may matinding takot siya sa gagamba. Bago pa man makagalaw ang iba, mabilis na punyanan ng purple-haired archer ang halimaw. Sa isang iglap, bumagsak ito, patay na. Sa kanyang mayabang na tono, sinabi niyang wala naman daw dapat ipag-alala. Level 3 monster lang pala, walang kwenta. Ngunit nanatiling maingat ang kanilang captain. At tama nga siya, mula sa dilim, isang kakaibang figure ang lumitaw. Ilang sandali pa, isang dambuhalang goblin na may 4 na braso ang lumantad sa harapan nila. Isa itong goblin na nasa hero level. Ngunit hindi ito ikinabahala ng grupo. Sa halip, nakaramdam sila ng kumpiyansa, sigurado silang ito na ang leader ng goblins na hinahanap nila. Napakaswerte natin, wika ng isang miyembro. Mukhang mabilis nating matatapos ang misyon. Biglang umalangaw-ngaw ang nakakakilabot na alulong ng higanting goblin, yumanig ang buong kagubatan. Agad na pamwesto ang hero party sa battle stance.
Sa utos ng captain, inihanda ng mage at archer ang kanilang long-range attacks, habang ang captain at isang knight ay naghahanda para sumugod. Ngunit bago pa man sila makagalaw, nagsalita ang heavily armored knight. Captain, hindi na kailangang sumugod. Marami ka nang napatay na goblin. Hayaan mong ako ang humarap dito. Nag-alinlangan ang captain. Bagamat maraming giant goblins nang napatay ang knight, ito ang unang beses na makakaharap niya ang isang goblin sa hero level. Ngunit sa huli, dahil sa tiwala niya sa kakayahan ng kasamahan, pumayag siyang ipasarito ang laban. Ngumiti ang knight, puno ng kumpiyansa. Ipinukos niya ang lahat ng kanyang lakas sa sibat. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang kanyang pinakamalakas na atake, Storm Spear. Sa hindi kapani-paniwalang bilis, tumusok ang sibat papunta sa target. Sigurado ang knight na hindi makakaiwas ang goblin. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa lahat. Hindi tinamaan ang goblin. Sa halip, walang kahirap-hirap nitong sinalo ang sibat gamit ang kamay, parang laruan lang. Nanlaki ang mga mata ng knight. Nanigas ang kanyang buong katawan. Nanginginig ang kanyang boses habang bumubulong. Hindi, imposible, paano niya naharang iyon? Isang malamig na katahimikan ng bomb-alot sa paligid. At sa isang iglap, casual na itinapon pabalik ng higanteng goblin ang sibat papunta sa kanila. Sumigaw ang captain, iniutos sa mage na agad gumamit ng magic shield upang protektahan sila. Agad na bomb-alot sa kanilang apat ang kumikinang na shield, ngunit nang tumama ang sibat, unti-unting nagsimulang mabasag ito. Lalong lumalim ang takot ng captain nang mapagtanto niyang sobra niyang minamaliit ang lakas ng isang hero-level goblin. Ang dating mayabang na purple-haired archer ay tuluyang nawala ang kumpiyansa. Ngayon, seryoso na ang kanyang mukha. Oo, malakas siya, pero hindi niya matatagalan ang ranged attacks ko. Isa lang naman siya, kaya hindi tayo dapat. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, isang matinding sakit ang bomb-alot sa kanyang katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang matalim na kamay ang bumaon mula sa kanyang likuran. Isang mas maliit pero mabilis at napakapanganib na goblin ang sumalakay sa kanya gamit ang stealth technique ng mga elf. Nagkagulo ang buong grupo. Napagtanto ng captain na inahas sila ng maraming goblins. Mula sa dilim, nagsilabasan ang malalaking giant goblins, agad na pinalibutan ang natitirang tatlong miyembro. Makikita sa kanilang mga mata ang gutom, sapagkat ang mga tao ang paborito nilang biktima. Nagsimula ang matinding labanan, ngunit sa huli, natalo ang hero party. Hindi sila pinatay ng mga goblin. Sa halip, banihag sila para sa madidilim na plano ng tribo. Isa sa malalaking goblin ang agad na hinablot ang mage, proud na sinabing, akin siya. Siya ang premyo ko, ngunit agad itong pinigilan ng isa pang goblin. Hindi mo pagmamayari yan. Ang mga bihag ay para sa tribo. Utos ng chief na gawing bilanggo ang lahat ng tao. Hindi mo maaaring kunin ang anumang premyo para sa sarili mo, lalo na't may isa kayong pinalayang bihag. Napangiwi ang unang goblin, hindi niya nagustuhan na may lumalaban sa kanya. Pakiramdam niya'y malaki na ang naiambag niya sa labanan at dapat ay siya na ang masunod. Isa pang goblin ang pumayag sa kanya. Tama siya, malakas na sila ngayon. Sila na ang masusunod sa tribo. Ilang sandali pa, unti-unting sumang-ayon ang iba pang goblin. Sigaw nila, lalong pinalakas ang ambisyon niya. Nagsimula siyang mag-isip ng isang mas matinding plano, ang patulsikan si Lin Tian bilang pinuno ng tribo. Pagbalik sa tribo, dala ang maraming bihag, nagdiwang ang mga goblin. Masaya silang nagdiwang, sumisigaw at nagpupugay sa kanilang panalo. Ngunit may isang hindi natuwa. Ang Elf Queen ay nakaramdam ng mali. Lumapit siya kay Lin Tian, nag-aalalang nagtanong, sigurado ka bang kaya mo pa silang kontrolin? Biglang lumabas ang apat na braso ni Go Butayan, hinawakan ng bihag na hero captain, at idineklarang, akin ito. Kakainin ko siya. Lumapit si Lin Tian, nananatiling kalmado, at inutusan siyang ibaba ang bihag. Kailangan ko siya, may mahalagang impormasyon siyang dala, ngunit ninisyon lang siya ni Go Butayan. Kung gusto mo siya, ipalit mo sa babae mo. Nagtaas ng tensyon ang buong tribo. Napatingin ang Elf Queen at ang iba pa, kinakabahan sa maaaring mangyari. Ngunit nanatili si Lin Tian na walang bakas ng kaba sa mukha. Tumingin siya kay Go Butayan, at sa malamig na tinig ay tinanong, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Ipinapaalala niya sa Go Butayan na siya pa rin ang pinuno ng tribo. Pero hindi na siya kinikilala ni Go Butayan bilang leader. Lam-ingalinga siya, sinuri ang nakatayong Gobon, na mas malaki at mas malakas kay Lin Tian. Alam niyang mas malakas si Gobon,
kaya sa kanya na siya susunod. Sa harap ng dalawang dambuhalang goblin, mukhang maliit si Lin Tian. Pero hindi siya natinag. Sa halip, nilingan niya si Goban, at tinanong, tama ba ang sinasabi niya? Ikaw na ba ang bagong leader? Nagbigay ng isang hindi inaasahang alok si Lin Tian. Kung huhulihin mo si Go Butayan, hindi ko napapansinin ang ginawa mo. Nanlaki ang mata ni Go Butayan. Ha. Lin Tian, mahina ka. Ang pinakamalakas lang ang pwedeng maging leader. At ngayon, papatayin kita at ako ang papalit sayo. Ngunit bago pa siya makatapos ng pangungusap, isang dambuhalang kamay ang biglang humawak sa kanya. Hindi siya makagalaw. Dahan-daang lumingon si Go Butayan, kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding takot. Anong ginagawa mo? Walang sagot. Isang iglap lang. Durog ang kanyang ulo. Lahat ng goblin ay natigilan. Tahimik na pinanood ni Lin Tian ang pangyayari. Wala ni Katiting na emosyon sa kanyang mukha. Para sa kanya, ang pagkamatay ng isang traidor ay hindi kawalan. Si Goban, bagamat alam ang layunin ni Go Butayan, ay may sarili ring pananaw. Yumuko siya kay Lin Tian, puno ng respeto. Pinuno, aniya, matapos kong mag-evolve, marami akong napagtanto. Hindi ako tulad ng mga mayayabang na hanggal. Nirerespeto kita, pero naniniwala ako sa isang bagay, absolute strength. Kaya gusto kitang hamanin para sa posisyon ng leader. Sa sandaling iyon, lumitaw sa harapan ni Lin Tian ang full stats ni Goban. Level, 50. HP, 1700. Strength, 340. Defense, 280. Overall power, 1200. Ngunit, hindi natinag si Lin Tian. Biglang lumabas ang nag-aapoy na enerhiya mula sa kanyang katawan. Naging balisa ang ibang goblin. Impresibo, wika niya. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Biglang nag-ingay ang ibang goblins. Patayin mo siya, Goban. Patunayan mong ikaw ang tunay na leader. Sa gitna ng mga sigawan, bahagyang ngumiti si Lin Tian, kalmado pa rin ang mga mata. Mukhang marami ang gustong sumunod sa'yo. Lumapit siya kay Goban, hindi nawawala ang kanyang mapanuksong ngiti. Pero bago tayo magsimula, gusto ko lang malaman, sigurado ka ba talaga? Nagbigay siya ng isang huling babala. Sa lahat ng goblin dito, piliin niyo na ngayon. Kung panig kayo sa akin, lumapit kayo. Kung hindi, wala akong pag-aalinlangang ubusin kayong lahat. Sa malayo, nakahiga ang human captain, pinapanood ang nangyayari. Nagulat siya sa kakayahan ni Lin Tian sa magic pero naniniwala pa rin siyang mahina ito. Sa tingin niya, walang laban si Lin Tian kay Goban. Ngunit nang lumapit ang karamihan sa kanya, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Mukhang mas marami ang nagtitiwala sa akin, bulong ni Lin Tian. Pero hindi natinag si Goban. Itinaas niya ang kanyang malaking espada. Iba ako sa kanila, lumalaban ako para sa isang bagay, kapangyarihan. Mabilis nagsimula ang laban. Goban ay sumugod, nagpakawala ng sunod-sunod na mababagsik na atake kay Lin Tian. Ngunit sa kabila ng lahat, walang kahirap-hirap na iniwasan ni Lin Tian ang bawat suntok at pag-atake. Mula sa malayo, hindi makapaniwala ang human captain sa kanyang nasaksihan. Hindi niya inakala na kayang gumalaw at umatake ni Goban ng ganoong kabilis, lalo na sa gitna ng masukal na kagubatan. Pero ang mas nakakagulat, hindi lang basta iniwasan ni Lin Tian ang mga atake, kundi ginawa niya ito ng may ganap na kasanayan, na para bang pinaglalaroan lang niya si Goban. Nagsimulang magduda ang captain sa una niyang iniisip. Gaano nga ba talaga kalakas si Lin Tian? Habang patuloy ang laban, patuloy rin ang pag-iwas at pagdistansya ni Lin Tian. Ngumiti siya. Magaling ka, aniya, isa kang kahangahangang kalaban. At sa isang iglap, binunot niya ang kanyang crossbow at itinutok kay Goban. Sumibat ang isang nagliliyab na palaso. Nabigla si Goban. Mas mabilis kaysa inaasahan niya. Alam niyang hindi na siya makakaiwas kaya't ipinantapat niya ang kanyang espada upang harangin ito. Sumabog ang palaso sa pagbangga sa espada ni Goban. Nag-echo ang pagsabog sa buong tribo. Ngunit sa kabila ng lahat, nakatayo pa rin si Goban. Nagulat si Lin Tian. Naitaboy niya ang atake ko. Bulong niya sa sarili. Pero bago pa siya makapag-react, sa isang kisap mata, nasa harapan na niya si Goban. Buong lakas na pinalagpak ang espada pababa. Ngunit imbes na matakot, ngumiti lang si Lin Tian. Isang napakalakas na pagsabog ang lumindol sa gitna ng tribo. Ang buong paligid ay nayanig. Ang human captain at maging si Lin Tian ay napatitig sa gitna ng putik at usok. Tahimik ang lahat. Ano ang nangyari? At nang unti-unting lumino ang paligid.
Lahat ng goblin ay napanganga sa pagkabigla. Nakatayo si Lin Tian, walang ni isang gasgas sa katawan. At higit pa roon, isang kamay lang ang ginamit niya upang hawakan at harangin ang espada ni Gobon. Sa kabilang kamay, nakatutok pa rin ang kanyang crossbow kay Gobon. Malakas ka, wika niya ng walang emosyon, pero hindi sapat upang talunin ako. Tapos na ang laban. Wala nang lakas si Gobon upang lumaban. Dahan-dahan siyang lumuhad sa harap ni Lin Tian, tinatanggap ang kanyang pagkatalo. Wala siyang reklamo. Hindi siya humiling ng awa. Alam niyang hindi niya nagawang patunayan ang sarili. Habang pinagmamasdan, si Gobon, iniisip ni Lin Tian kung saan natutunan ng goblin ang kanyang mga kakayahan. Alam niyang hindi ordinaryo ang determinasyon nito. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.